Okay, welcome to my FB page and YouTube channel. Kini inyong lingkod, si Pastor Armando S. Montero ay nagbabalik. Mayong gabi sa Pilipinas o mayong adlaw sa ubang nasod. O kung nagbiyo akong anak karon diya sa Japan, good day diya sa imo anak. O shout out sa tanan nga mga Kabinanted churches, Kabinanted pastors, Luzon, Visayas, and Mindanao. Check your time, exactly 11:50 PM in the evening. Mga kaigsunan ko da sa Ginoo, gikan pa ko sa moang sister church o dali-dali taog kining vlog aron mapadayon nato ang the main theme, the gospel of the kingdom. Atong Ginoo hapit man gyud mo balik ngani ato nang human pag subay o pag-study ang the second coming of our Lord Jesus Christ. Hinaot nga na-bless ang inyong mga unahon nagkasing-kasing o mo'y makatrigger sa pag padayon. Kung nakasugod ka na magpangalagad sa Ginoo, imo na siyang ipadayon higala igsuon aron nga sa ugma damlag makwalified ta sa paghari uban ni Kristo o madalata niya dito sa iyang gingharian. O niining gabi galagson ato nasab nga i-take up ang subject nga the thrones of God, no? Ang mga trono sa Ginoo, no? So tulo ka klase ang trono sa atong Ginoo higala igsoon, no? Nini nga gabi atong i-base ang atong pagtuon dinhi sa Revelation chapter 20 verse 4. Hinaot nga inyo sabya nga subaybayan matud pa dinhi, and I saw thrones, so plural, and they that sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that had been beheaded for the witness of Jesus and for the word of God, and who had not worshipped the beast, nor his image, nor had received his mark upon their foreheads or on their hands, and they live and reign with Christ 1,000 years. May God bless upon reading His Word, tigaligson, o kining maong document nga diin gipasulat sa Dios ni John de Bilab, o dili na gyud kini mahimong pakyason tungod kay atong Ginoo, dili siya bakakon o dokumentary kay ni mga kaigsunan ngani nagpasalig ang Mateo 24:35 nga heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Mahanaw mang langit ug ang yuta, apan ang pulong sa Dios dili gayud mahanaw. Tungod kay ang pulong Dios ang pulong. Atod pa sa John chapter 1 verse 1. Igaligson ng atong silipon karon og atong otingkayon og subayon og mag-analyze na pud ta higalagson mahitungod kini sa trono sa ato ang Ginoo. Inyo nakita diha sa ubos nga adunay number 1 og number 2 ug number 3, og nabasa nato ang pasahe sa Biblia nga diin duna unyay pagpangatubang diha sa trono sa Ginoo, og nakita ni John de Bilab nga dunay mga kalag, no, nga gilungguan og liog tungod sa pagpamatuod ni Hesukristo. Isog kay sila igaligson no matter what happen. Sa diin nga na-plaster og napundar na ang pulong sa Ginoo, sila hunaw nagkasing-kasing, so nagrisgo sila, no, og nahimo silang nag-commit og loyal diha kang Kristo, og bisan pag unsaon pagpahaylo aron lang mo simba sa moong mananap nga mapintas. Matud pa dinhi, and who had not worshipped the beast nor his image, nor had received his mark upon her
foreheads or their hand, and they live and reign with Christ 1,000 years. Tungod kay ang kapalit manggod mga kaigsunan sa being loyal diha kang Kristo, maghari uban ni Kristo. So usa kini ka pasalig sa ato ang Ginoo nga makainganyo sa matag usa kanato nga diin na sa posisyon diha sa tinuod nga iglesia sa atong Ginoo. Subo lang nako ikasulti nga walay labot nini ang naa sa gawas. Atong mga tao nga namembro diha sa Human Founders, mga tawag Second Born Church nga ang founder tao. So wala gid taw na ilabot sa maong padula sa atong Ginoo tungod kay naa sila sa ining gitawag nga Second Born Church nga ang mga founder sa maong grupo, organisasyon o relihiyon mao ang tao lamang. Samantala nga kung naa ka sa tinuod nga iglesia sa atong Ginoo, nga din si Kristo mo ay founder niini, ug ang iyang iglesia gitawag kanig firstborn church, no? Firstborn gani, so mao ginay maghari, mao ginay mag-lead. So sa kana ka pribiliyo higalag soon someday din husgahan nata sa Ginoo o tariyahan nata sa Ginoo sa ato ang katungdanan unya dito sa gingharian, tungod kay nakaplagan kang matinumanon, loyal og ining gitawag do na kay commitment diha kang Kristo. So mo na ito makita din mga kaigsunan nga bintaha gayod tungod kay ihatag sa Dios ang gingharian. Matud pa niya Mateo 24, panunda ninyo ang gingharian, no? Nga diin ang amahan nagtimaan. Na adunay tulo ka mga trono dinhi gala igsoon ato kini nga silipon atong lantawon. Now dinhi atong makita nga adunay number 2 og walay naglingkod diha. Dinhi sa number 1 na dinhi naglingkod ang Dios Amahan o Dios Anak. O sa number 3 blanco gihapon. So duha ka mga trono higala igsoon nga wala kini lingkori. Samantala nga tataw kayo og mabasa sa Biblia nga ang nag-occupy sa number 1 nga trono mao ang God the Father and God the Son. So ato sang basahon ng pasahe sa Biblia, Ephesians 1:20, which he wrote in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places. So human nga nabanhaw si Jesus Christ gikan sa iyang lubnganan og nilingkod sa tuong nga dapit sa trono sa Amahan. Baga nagtapad sila. So grabe ni sila ka close higala igsoon. Una nga kung sampit ka ni Jesus Christ, ipasa po ni ngadto sa Amahan. Pwede ihonghong sa Amahan, no? Kuha ng mga batos. So dinhi atong makita nga mo ni ang sit up mga kaigsunan. Masabtan nato sa Ephesians 1 verse 20, no? And Hebrews chapter 10 verse 12 to 13 atong basahon matud pa dinhi, but this man after he had offered one sacrifice for sins forever, klaro makain nga si Kristo ni higalaigsoon, sat down at the right hand of God from henceforth, to wait until his enemies be made his footstool. Di ba mga kaigsunan, no? Kining tao nga gisgutan dinhi og ni offer siya makausara, nga maong gitawag nga sacrifice for sins forever. Og wala na ni nasigundahi. Hangtod sa hangtod na ni nga maong sacrifice nga gi-offer. Unya sa diin nga nabanhaw siya nilingkod sa tuong nga bahin dito sa iyang Amahan hangtod nga
ang tanan niyang kaaway mailalom sa iyang mga tiil. Hapit na ni mahitabo igalag son, no? Ug dugang pa din ni mga igsoon nga pagpabarog ug pagpalig-on sa tuang subject nga the thrones of God. In Revelation chapter 3 verse 21 nagkanayon, to him that overcometh will I grant to sit with me on my throne, even as I also overcome, and am sit down with my Father on his throne. Pagkaklaro higal na igsoon. Kini lahi na ang tunada sa Revelation 3:21. Kay iyaha na kining gi-address sa simbahan, kadtong simbahan nga nagbarog sa firstborn church nga si Kristo mo ay founder og nahimo kining mga loyalist ni Jesus Christ no matter what happen, andam nga ihatag pud ang kinabuhi og kaisip kini nga nakadaog og matud pa niya iyahang tugutan nga molingkod uban ni Kristo Jesus on my throne. So, singular, no? So sa trono na gyud sa atong manluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo. Even as I also overcome and am sit down with my Father on his throne. So gaya-gaya, no? Gaya-gaya po tumaya. Samtang nakadaog si Jesus Christ, gidaog niya ang ikot sa kamatayon ug nabanhaw siya, nilingkod siya sa tuong dapit samahan. Og iya pod kining gipasaligan ng iyang pangasawunon nga mo ang tinuod nga iglesia, kung makadaog usab iyang tugutan nga mulingkod tupad sa iyahang turno. So muna ni ang sit up mga kaigsunan, no? Lingkuran na ni Kristo ang kining iyahang turno nga blanco papakaron, no? Blanco pa tungod kay naa siya sa amahan ni tupad. O number 3, blanco gihapon, no? Sumao na ang trono sa balaang espiritu. So sa naghinap po sa atong mensahe kay jutay lamang kini mga kaigsunan ato maning mahumandayon karon, adunay mga pangutana dinhi, question and answer, no? Why the throne number 2 is blank? Ang tubag higala igsoon, because Jesus sit down at the right hand of his Father. So atong nakita kaganiha nga ang maong trono nga number 2 walay naglingkod inangano tungod kay si Jesus Christ na nitupad sa trono sa amahan. Kaduha na pong pangutana, why the throne number 3 is blank, empty, blanco, walay naglingkod? Ang tubag higala igsoon, because the Holy Spirit guide or indwell of his church here on earth. Praise the Lord, higala igsoon. Blanco ang ikatulo nga trono tungod kay ang balaang espiritu nga diin gipasalig ni Jesus Christ human sa iyang pagkayab. Ingon siya nga di madugay ang ipadala ang balaang espiritu og maoy mo bautismo sa iyang tinuod nga iglesia og mag-guide og mag-indwell diha sa iyahang tinuod nga iglesia, no? So ang papel sa balaang espiritu mao ang pagkonbiktar sa mga makasala generally, apan aduna siya special operation diha siyang iglesia nga diin diha siya nag-indwell. Take note mga kaigsunan, no? Dili individual nag-indwell ang Holy Spirit, mubuto ka, no? Unsa lungog ka, ug swerte pug kag imong suluhon ng Holy Spirit. Grabe na kuan siguro, no? Sa kuan gyapon ni mga kaigsunan as a group, no? Mao na ang nang gitawag nga pagpuyo sa balaang espiritu as a group, no? Dili individual. Ay third person of the Godhead na, no? Imo lang suluhon. Nya yanuhon lang nimo og kuman. Wala mo kuyapi, no? So muna mga kaigsunan,
ang tinuod nga iglesia lang mo ay gi-indwell kay naatay subject siguro mo na atong isunod, indwelling of the Holy Spirit, no? So tanan bang mga churches tulo man ka iglesia nga general nga grupo, no? Na firstborn church, secondborn church, thirdborn church. O ato naman yung nasinsilyo nga ang firstborn church si Jesus Christ mo ay founder, o ang secondborn church nga founded by men, o kining itawag thirdborn church founded by Satan. So real talk na higalagsoon naa na nag-existar karon nga presente nga gipuy-an nato sa kalibutan. O klaro tataw kayo diin ang iglesia nga nagmadaugon tugutan ni Kristo nga mulingkod po diha sa iyang trono pagka nindota higalagsoon, no? Hastang nindota ay siyempre husband and wife nga relasyon mao na close nga relationship, no? Ay mugto ana nga gina-disregard nila ang iglesia, no? Ang imong basahon ng Ephesians chapter 5 kanunay gining gi-address sa iglesia nga matinumanon sa ato ang Ginoo tungod kay mao na gitagaan niya token, no? Mao ang balang espiritu murag singsing na timaan nga iyahang balikan, no? That is why ang purpose ni Jesus Christ nga nagsaad siya nga balik siya pag-usab, mura siya kanang lalaki nga nagbilin og token sa mong babae nga iyang nagustuhan, unya iya kining giobserbahan kung tinuod bagyod nga faithful sa iha nga diin nilakaw siya og nagsaad siya mobalik rako ug sa akong pagbalik naa pa ka nakaplagan ka nga loyal ka nako wa ka nangitag lain pakaslan ta ka. So mao po ni ang mahitabo sa iglesia sa ato ang Ginoo higalagsoon. Dili mga bigaon nga membro, dili mga faithful nga membro nga tapat sa sabot o kanunay kinang gibasa ang love letter ni Jesus Christ nga gibilin o excited nga mobalik na si Kristo higalagsoon. Dayon ang balang espiritu sa oras nga mulingkod na, kay ang pagbalik sa atong Ginoo dili man mo pakita si Kristo kung anaa pa ang Holy Spirit sa iglesia nga nag-indwell, no? So mo man giingon diha sa 2 Thessalonians og mohawa na ng Holy Spirit og mahumana ang iyang papel, balik na og mulingkod na sa iyang trono higalagsoon. Unya kuhaon na sa Ginoo ang iyang iglesia, iya kining pabakwito na dito sa langit og subo pamalandungon kay ibubo na ang seven vials wrath of God. Kay ang iyahang hinigugma nga iglesia matud pa sa 1 Thessalonians 5:9, it is not appointed to wrath. Ang iyang iglesia wan agi katudlo diha sa iyang kapungot. Mao na langga kayo ni Kristo og iya ganing palingkuro, no? And I grant to sit matud pa sa Revelation 3:21 baliko na to him that overcometh will I grant to sit with me on my throne, even as I also overcome and am sit down with my Father on his throne. Amak mo niya na mga kaigsunan. So ang tronos ng Ginoo is sky is the limit. So umsa ka daghan thousands of people kaya na mulingkod sa trono sa Ginoo, no? Tungod kay iyaha ang kalangitan. Muna mga kaigsunan nga nindot kay pamalandungan, no? Diin ang misteryo sa gingharian gi-reveal kini sa tinuod nga iglesia sa tong Ginoo. Ginaot nga simple lang kayo ninyo kini i-adapt kung naa na mo sa tinuod nga iglesia, tungod kay wala kini giablihan ngadto sa tagagawas. Bisa kung saan ni mula sila tudlo, di na sila kasabot. Pero kadtong naana sa sulod sa iglesia sa itong Ginoo, blihan na ang mga misteryo o gani nag-elevate ang maong relasyon sa maong membro gikan sa kaaway nahimong servant, gikan sa servant mahimo kang higala og hantod nga mahimo kang higala mahimo ka ng igsoon ni Kristo og
loyal pa yun ka, mahimo ka ng maghari uban ni Kristo, himuon ka ng sama niya, no? Pero God, kanang gitawag God, gamay lang nga Dios, no? O muna nga gamay ra pod nga hari, no? Bitaw nang gitawag nga King of Kings and Lord of Lords. So kanang king nga singular i-address na kang Jesus Christ, o kanang kings nga plural sa iyahan ng iglesia. O kana pong Lord nga singular si Jesus Christ na, samantala nga ang plural nga lords ang iyahan ng wedded wife. So daghang salamat higalagson kini inyong ubos nga lagad nga manamilit. God bless your heart, o maayong gabi sa tanan. Alas 12 pasado na gyud, o hanggang sa muli magkita-kits tayo, o don't forget to subscribe and like and to share my YouTube channel and FB page. O bye bye na gyud tiga like son. Bye bye. God bless.